kapag ikaw ay, no, parang desperado na din. No, yan. Beyonce. Wala kami binababa kahit sinong tao. Ganun ba? Wala akong tao binababa. Ay, wala na yan. Si Atty. Google. Wala na nga kakampiyan. Baliw yan. Nag-iisa na lang. Let's pause for a while, guys. Wala daw silang, kumbaga, taong ibinababa. Ay, yung ginawa nyo. Ginawa nyo kay Kuya Val. Pinatulfo nyo. No? Kuya Val, nag-effort din. Nag-effort na, kumbaga, pumunta, no, sa bahay nyo, sa bahay nila VNB para makausap. Hindi nyo tawag dito. Hindi nila sinipot, hindi nila hinarap. Instead na, kumbaga, lumapit sa maling tao din, no, na kung saan ay gamit din sila sa pagkakataong ito. Ginagamit din sila para i-content yung paglapit nila sa anti-kaligap. Okay, play pa nga natin to. Alam ko, nag-aambag kayo, mga tungaw, sa upload ko. Bibitinin ko kayo. Alam mo guys, mga ganyang estilo na kumbaga bibitinin. Actually, no, I believe sa aking opinion na wala itong gaanong danyos. Kasi kung meron man, ito pa kayang klaseng tao to na kumbaga, guys, sabik din sa, alam mo yung para kumbaga magsiwalat, no? Sabik ito. Hindi mapipigilan yung bungangan nito. Alam mo, tansya ko, guys, sa tansya ko, no? Siguro kung nagkaroon man ng bitak, malaguwit ng tingting. Guys, to yan, no? Ganun yung biak po. Ano lang to, guys, I think exaggerated lang ito si Doklat. Pero kabisado natin yung taong ito. No, siguro kung may danyos na malalaki. Ano to? Kasi ganun siya kasabik na kumbaga gantihan yung Team Kalingap, no. Siguro ipopost niya kagad. But since na, guys, hindi niya pa maipakita sa tansya nyo. Hindi nila ipinapakita yung damage. Kasi panaiwakal sila. Ay, grabe, wasak na wasak. Guys, hindi po ba, no? Bibitinin ko kayo. Dahil ipapamasok ko muna yung bahay bago ko videoan. Ayun. Yan ang sinasabi natin, no? Ipapamaso. So yung ibig sabihin lang, yung damage, guys, no? Ito sa tingin ko lang po. Siguro kung nag-crack man, parang lang, guhit lang, no? Guhit lang ng sinulid, mga ganyan, no? O ting-ting, walis ting-ting, mga ganyan, crack, guys, no? Pero sinasabi natin, yung kapag ang lindol umaatake, yan? By area po yan. May mga portion lang talaga na medyo malakas. No? So, wag kayong wag niyo sasabihin na tawag dito, mahina yung yung pakakagawa. Kasi yung bahay nyo hindi nadanyusan, no? Kasi yung yung lindol, may lang yan, may mga certain areas lang po yan. Ipapamasok ko yan. Bago videohan. Ay, masuhin mo. Kita mo guys, so, ganun niya. Ganun siya kadesperado para tablahin yung Team Kalingap, para saktan, no? Hindi po ba, no? Mag-live sana si Viano. Sana nga mag-live. Wasak. Wasak talaga. Nag-aabang kayo eh. Wasak na yung mga mukha nyo. Manalamin kayo. Yung mga mukha nyo, wasak na wasak. Yo. Ikaw na muna manalamin. No? Wasak na wasak daw guys. Tingnan mo na muna sa sa salamin yung mukha mo. Okay? Bitak-bitak. Di ba? Wasak na wasak yung mga mukha nyo. Ipapamasok ko pa sa Lunes yan para malaki ang butas. Ayun. Ganun siya kadesperado guys. Alam mo yung mga ganyang yung mga ganyang galawan, yung mga ganyang mindset actually. Kumbaga, he's just trying to para alam mo yung gusto niya lang sirain, no? Guys, tinatakot niya yung Team Kalingap, no yan, no? Pero ito sinasabi natin, kapag hindi niyo mailabas-labas yung picture, ibig sabihin lang yan, guys, na sinasabi niyo na bitak-bitak, kung meron mang danyos ay gasino lang yan, no? Ginagamit lang nila ito para takutin or sindakin, no? Or saktan yung Team Kalinga para at least ma-question yung sabihin natin yung mga nagiging proyekto
guys, yung quality ng pabahay ng Team Kalingap. That is their purpose. Yan yung nakikita natin. Okay. Yung mga biyak-biyak, bibiyakin ko ng todo. Kita mo guys to? Yung ano naman yan, mga viewers po, tuwang-tuwa naman sa pinagsasasabi ng kanilang idolo, guys, no? Bibiyakin ko todo bago tapos ipakita ko, part 1, part 2. Ayan, ito yung part 1. Maganda ang gibayin mo. Tuluyan na din silang mawala ng bahay. Ayan. Part 2, wasak. Okay. Hindi na kailangan ipakita ni Beyonce. Hindi niya kailangan yon. Ito na sinasabi natin. Ayun. So, hindi na kailangan daw ipakita. So, what do you think, guys? Yan. Sinasabi natin. Kung may damage man, no? Baka lang. Baka konting crack, guys, no yan. Ba't hindi nila maipakita? Ganon sila kasabik para saktan yung Team Kalingap. Hindi po ba? So, ibig sabihin, guys, ini-exaggerate lang nila yung usapin na bitak-bitak. Hindi po ba? Ba't di nila kayang ipakita? Ganon sila sabik para sirain yung Team Kalingap. No? Para, kumbaga, maging doubtful yung quality ng proyekto ng Team Kalingap. Hindi nila kayang ipakita. So, ibig sabihin lang yan, guys, masyado lang silang exagerado, no? Ginagamit nila yung bahay. Hindi po ba para sirain? Pero kung tutuman guys, ay sinisingil na sila ng kalikasan mismo. Kalikasan na mismo yung sumisingil dahil sa ginawa nila sa mga taong tumulong sa kanila para magkabahay. Hindi po ba? Dinaya ko nila ito sa gabi. Nalasing ako. Muntik na ako magsabi ng totoo kagabi. Muntik na ako magsabi. Ay, Jesus, nagkawindang-windang sana buhay nila ngayon. Sabi ng isa, nanira daw ako. Wala akong sisirain. Sinira nyo, kayo nagsira dyan. Yung isang reaktor, sabi ng isang reaktor, Doklat, nanira. Wala na masisira dyan sa inyo. Sinira nyo na mga reaktor. Kayo. Roy, let's pause for a while. Sino nga ba yung sirang-sira ngayon, guys, no? Sino nga ba yung sirang-sira ngayon? Sino nga ba yung nang traidor? Sino nga ba yung kumbaga hindi nagpahalaga ng mga bagay-bagay, yung mga mabuting bagay na ginawa sa inyo ng isang tao? Sino yung hindi nagpahalaga? Hindi po ba, guys? Sino yung nang traidor? Okay, play pa nga natin to. Nagsira dyan. Diba? Ang saya ng ba? Kayong nagsira dyan. Tapos sabihin nyo, nanira ako. Bobo. Ito guys, sasabi niya, bobo. Bobo. Actually, guys, sino ba yung sirang-sira sa ngayon? No? Pero kung mas higit pa ang kinita nila sa'yo, sila ang may utang na loob sa'yo. Ayun, let's pause for a while. Malinaw na malinaw. Kung higit pa yung kinita, normal. Kasi siya yung vlogger. Guys, ideya niya yung pagbablog at isipin nyo, si VNB, hindi pa naman kilala yan. No? Wala siyang pangalan sa social media. Mga tungaw, mga bubo. Alam niyo ang katotohanan. Kung si Beyonce, saan yung utang na loob? Kung hindi sila kumita kay Beyonce sa loob ng napakahabang panahon, totoo yun, may utang na loob si Beyonce. Pero kung limpak naman ang kinita niya kay Beyonce, at sabihin niyo walang utang loob, ang kapal ang mga mukha niyo, Let's pause for a while, guys. Yan ang gusto mong sabihin ng mga tao. Doklat, no? Dahil, guys, isipin mo, pinatulfo mo yung tao tumulong sa'yo. Nasaan yung utang na loob doon? Di po ba? Yung BNB nyo dati pa, walang pangalan yan. Hindi yan kilala. No? Normal na kikita yung vlogger. Hindi po ba?
Kaya kayo kumbaga sinisingilan ng kalikasan eh. Sinisingilan kayo ng kalikasan dahil sa mga ginagawa nyo. Higit pa ang nakinita nila kay Beyonce, silang may utang na loob. Bakit si Beyonce nagkaroon ng utang na loob sa kanila? Ayun. Ano na to guys to? Yung mga ganitong pamimiluso po na ito actually, no? Pamimiluso po ito na tawag dito. Mga sinasabi ni Doc Lat. Imagine, no? Team Kalinga pa yung nagkautang na loob. Guys, bakit kilala na ba yung Viancy nyo? Sikat na ba yung Viancy nyo? Nung bago pa man blinag ni Kalinga Prab? Hindi po ba? Okay, play pa nga natin to. So, normal. Normal na kumbaga malaki talaga ang kikitain. No? Mag-react kayo kung si Vianby kilala na din. No? Kumbaga parang collaboration yung nagaganap. May na siya, no, may pangalan na sa social media. Okay. Sila ang may utang na loob kay Beyonce. Kita mo yan guys to. Sila yung may utang na loob. So ibig niya sabihin, Team Kalingap yung may utang na loob kay Viancy. Wala akong utang na loob kanino man. Ito. Wala akong utang na loob kanino man. Wala di umanong utang na loob kanino man. Tama ba itong naririnig natin guys? No? Walang utang na loob. So sino ba? Sino ba yung kumbaga sumiksik sa Team Kalingap? No? Para ikaw ay kumbaga magka-views din. No? Sino ba? Hindi na kailangan ipakita ni Beyonce. Hindi niya kailangan yon. Eto na sinasabi natin. Ayun. So hindi na kailangan daw ipakita. So what do you think, guys? Yan. Sinasabi natin. Kung may damage man, no? Baka lang. Baka konting crack. Guys, no yan. Alam ko, nag-aambag kayo, mga tungaw, sa upload ko. Bibitinin ko kayo. Alam mo guys, mga ganyang estilo na kumbaga bibitinin. Actually, no, I believe sa aking opinion na wala itong gaanong danyos. Kasi kung meron man, ito pa kayang klaseng tao to na kumbaga, guys, sabik din sa, alam mo yung para kumbaga magsiwalat, no? Sabik ito. Hindi mapipigilan yung bungangan nito. Alam mo, tansya ko, guys, sa tansya ko, no? Siguro kung nagkaroon man ng bitak, malaguhit ng tingting. As far as I know na kumbaga yung expenses dyan na nagbumula din sa mga sponsor, magyabang ka kung meron kang hinuhugot mula sa bulsa mo. Hindi po ba guys to? Magyabang ka na, eto proyekto ko to. Merong hinuhugot mula sa bulsa ko. Yung ginagawa mo dyan, no, nagva-vlog ka lang. No, sabi mo pa nga, reporter, tagapagbigay ng impormasyon, ng update. Ngayon, ipinagyayabang mo. Araw-araw nyo binabanatan yung bata. Kayong naninira. At sinisira nyo yung grupo nyo. Hoy, let's pause for a while. Kasi, ang tanging paraan lang dyan, Sabi niya, guys, Kalingap daw yung naninira. No? Sinisira yung bata. Tama ba itong naririnig natin, no, guys? Actually, siya yung sumira sa sarili niya. Siya yung sumira sa sarili niya. Bakit natin nasabi? Imbis na makipag-usap sa Team Kalingap, pumunta sa maling tao, pumunta sa antay, no? And the worst thing na ginawa niya, pinatulfo niya pa, si Kuya Fal. So sino yung sumira? Sino yung nagpalapa mismo sa kanyang sarili? Siya lang din. So what's up guys? Welcome back again sa ating munting YouTube channel. This is Jason Alvasani sa mapagpalang araw para sa ating lahat. Eto nang matindi. Usaping bitak-bitak na bahay guys. Ito yan. Wala silang maipalabas na ebidensya. So anong masasabi niyo po dito? Doc Lat, guys. May mga banat din, no? May mga banat siya sa kanyang live stream, no? Na di umano, yung Team Kalinga pa, yung may utang na loob. Aba, matindi ito guys, no? Bumabaliktad na yung utak. But anyway, isa lamang yan sa ating bibigyan ng reaction for today's vlog. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pagre-reaction sa mga bago pa lang sa ating munting YouTube channel, maglalambing tayo baka meron pang hindi nakaka-subscribe. I-turn on nyo na rin yung bell button para ma-notify kayo guys sa mga update. Here we go. laki ng problema. Laki ng problema nila. Di na nila malaman kung paano tabunan ang totoo.
Hindi na nila alam guys kung paano anong discarding gagawin nila para matabunan ng totoong issue. Ayaw nyo kasi tumigil sa issue, hindi na karma na kayo. Oh, sabi nyo, kinarma si Beyonce. Totoo na kinarma si Beyonce. Okay guys, so yun, let's pause for a while. So yung pinag-uusapan dito, yung tinutukoy dito ni Doc Lat ay patungkol guys to yan sa bahay ni Beyonce, no? Nabanggit ito actually dun sa live niya na kumbaga bitak-bitak, no? Di umano yung bahay. Pero wala silang maipakitang ano guys, no? Wala silang maipakitang picture, no? Sa pagkakataong ito, kumbaga ginagamit nila na, alam mo yung ano parang, guys, parang paninira na rin, no? Sa Team Kalingap, sa proyekto ng Team Kalingap at, guys, ito, usaping ano, karma. Ano masabi niyo po rito guys, to? Karma, well, no, ito sinasabi natin, no? Na kumbaga gumagawa actually yung kalikasan na mismo, no? Yung kumbaga nagpaparamdam sa iyo. Ito ay dahil sa ginawa mong hindi mabuti, no? Sa mga taong tumulong sa iyo at sa pagkakataong ito, kalikasan mismo yung gumagawa ng paraan, no? Para ito ay kumbaga sabihin natin, sirain, no? Guys, kung totoo man yung kumbaga sinasabi nila na bitak-bitak di umano, yung bahay ay wala namang maipakitang ebidensya. Wala pang maipakitang picture hanggang sa kasalukuyan, guys, to. Hindi po ba? Ano? Balik natin to. Anong discarding gagawin nila para matabunan ng totoong issue. Ayaw nyo kasi tumigil sa issue, hindi na karma na kayo. Oh, sabi nyo, kinarma si Beyonce. Ay, yun. Totoo na kinarma si Beyonce. Good karma. Eto, no, good karma ba, guys? Actually, itong sinasabi natin, no? Dahil sa ginawa na hindi mabuti, no? Dahil sa ginawa nyo sa Team Kalingap, sa pagpapatulfo nyo pa, dahil sa kumbaga, hindi nyo pagpapahalaga sa mga taong tumulong sa inyo, ay kalikasan na mismo, yung sumisingil, no? Guys, kasi kahit anong tibay pa, guys, kahit anong tibay pa ng tawag dito ng isang gusali kapag kalikasan yung sumisingil, no? Ay wala kang laban diyan, no? At huwag niyong sasabihin na yung bahay niyo ay hindi na naapektuhan kasi yung nature, may mga certain area na talagang doon lang sabihin natin na medyo malakas. Doon ka tatamaan ng todo, no? Hindi lahat ng area, guys, ay kumbaga tatamaan, no? Kaya sabi ko pa nga, no, I believe, no, nainiwala tayo dito sa sinasabi po nila na karma. Guys, kalikasan na yung sumisigil. Dahil sa kumbaga ginawa nyo sa Team Kalingap. Hindi po ba? Dahil sa kumbaga winalangalagan nyo yung Team Kalingap, pinatulfo nyo yung taong tumulong, guys. To. Anyway, play pa nga natin to. Beyonce. Tapos mayroon nag-reaction. Nagalit sa karma. Ay, sagutin ko ba naman yun na good karma ang nakay Beyonce? Bad karma na sa inyo. Ito sinasabi natin, guys, no? Mabilis yung bawi. Mabilis yung karma, no? No, wag dito, guys, no? Nainiwala ba kayo sa sinasabi ni Doc Lat, no? Good karma, no? Para dito kay VNB, guys. Galit. Naninira daw ako, di wow. Kahit kailan, Hindi ka ba hinira, Doc? hindi kami naninira, kayong panay-panira kay Beyonce. Sino itong kumbaga nagsimula na kumbaga puro parinig sa social media yung mga pasabog nyo against kay Kalingap Edo na kung susumahin din, no? Malaki yung bahagi, malaki yung naiambag ni Kalingap Eds sa inyong karera, no? Kumita kayo ng todo, umaga't gabi, thumbnail si Kalingap Eds, no? Pero hindi nyo kinonsider. Hindi nyo hinintay na makapag-usap. Mas atat kayo, no? Na kumbaga, wasakin si Eds. Wasakin si Eds sa, kumbaga, sokped. Yung mga pasabog nyo, no? Hindi nyo na i-consider yung pinagsamahan nyo. Hindi nyo, kumbaga, inantay na makapag-usap. Hindi nyo hinabaan yung patience nyo. No? Sabihin natin, nagantay ko ng ilang buwan, no? Wala kayo sa posisyon din. Sabihin natin kung meron man kayong nalalaman, wala kayo sa posisyon para isang bulat yun. No, sa social media pa. Hindi nyo hinayaan na makapag-usap. Anyway, doon naalala ko, doon sa episode, no, doon sa isang episode, guys, na kung saan ay ayos na nga, guys. No? Sobrang ayos na. Sobrang okay na. No? Pero eto,
no, dahil sa kumbaga personal interest nyo din, dahil sa intention nyo, no, na ma-vlog ng solo si VNB, no, para kumbaga intention nyo na saktan yung Team Kalingap dahil sa ginawa sa inyo, dahil sa pagsuspinde, hindi nyo matanggap actually, yon. Araw-araw nyo binabanatan yung bata. Kayong naninira. At sinisira nyo yung grupo nyo. Hoy, let's pause for a while, guys. Kasi, ang tanging paraan lang dyan, Sabi niya, tayo, guys, Kalingap daw yung naninira, no? Sinisira yung bata. Tama ba itong naririnig natin, no, guys? Actually, siya yung sumira sa sarili niya. Siya yung sumira sa sarili niya. Bakit natin nasabi? Imbis na makipag-usap sa Team Kalingap, pumunta sa maling tao, pumunta sa antay, no? And the worst thing na ginawa niya, pinatulfo niya pa, si Kuya Val. So, sino yung sumira? Sino yung nagpalapa mismo sa kanyang sarili? Siya lang din. Siya yung naglagay ng kanyang sarili para mabash. Hindi po ba? Kasi mga reactors, guys, to yan, no? Yung mga reactors ay, sabi pa natin, nagre-react lang din yan sa mga nagiging topic. Ikaw, Doc, sa'yo mismo, sa inyo mismo, nanggagaling, no? Kay Doc at saka kay Red Zane, guys, no? Hindi po ba? Sila yung gumawa ng paraan para mabash si VNB, yung mga pasabog nila, guys, no, yan, no? Ito naman, no, si VNB mismo, pumapasok sa mga live, yung nanay din, pumapasok sa mga live, na dati pa sinabihan na kung pwede, huwag pumasok sa mga live, huwag magko-comment. Ayun, hindi sumunod. So, sino yung naglagay? Sino yung naglagay sino yung naglagay ng kanilang sarili para mabash, para masira? Ayun, yun yung sinasabi natin, guys, no yan. Pati na, play pa nga natin to. tumigil kayo. Kaso ayaw nyo tumigil. Oh, gusto nyo ngaw-ngaw. Eh, kagabi, kung hindi pa ako lasing kagabi kasi kaya ko pa magpigil ng katotohanan eh. Okay, guys, let's pause for a while, no? Yung sinasabi niyang ngaw-ngaw, sino ba yung Sino ba yung mahilig mag-ngaw-ngaw? Yan ang sinasabi natin, no? Guys, yung mga reaction nanggagaling lang din sa kanyang mga live stream dahil hindi niya mapigilan, no? Yung bunganga niya. Yung mga parinig, mga patutsada. Guys, to? Okay? Eh, kung ako magsalita. Ano yun? Oh. Sabi nyo, may karma ba kay Beyonce? Ay, wala ba? Guys, so ano yung itong nangyayari, no? Kung tutuban yung sinasabi niya, nagkabitak-bitak yung kanilang bahay. So, anong masasabi natin dito? No? Ay, ako, personal kong guys, personal kong opinion, sabi ko, ang bilis ng karma. Kasi yung sa Lindol, may mga certain areas yan na medyo malakas, no? At talaga nga, kung sabi niya, kung totoo man, no, itong sinasabi ni VNB na di umano, bitak-bitak yung kanilang bahay, ay, sabi pa natin, nature yung sumisingil dahil sa kumbaga ginawa niya sa Team Kalingap, sa mga taong tumulong. Hindi po ba? Ang galing nyo mag-analyze, no? Hindi pala kayo naniwala sa kalikasan. Naniniwala kami. Nakalikasan yung sumisingil, no? Yung sumisingil dahil sa ginawa niya, no? Guys, sa pangtraidor. Trinaidor niya yung taong tumulong, pinatulfo niya. Yan. Kalikasan na mismo ang nagpakita ng galaw. At pinapaalam sa inyo ng kalikasan, sinusubok yung mga gawa nyo. Pinakita sa inyo. Oh? Pinakita sa inyo kung gaano kapangyarihan ang Diyos. Ayun, tama. Makapangyarihan actually ang Diyos, no? At eto ipinaparamdam dito sa kanila. Nararanasan nila yung, kumbaga, yung pagsigil ng nature, no? Guys, sabi pa natin na mabilis yung karma actually, guys, to, no? Na hinahamak nyo. Sino ba yung, guys, no, pero maghahamak dito? Actually, wala, no? Yung mga, sabi natin, mga kapwa natin reactors, guys, ay nagre-react lang din yan base
No? May mga basis yan. Base sa kanilang mga napapanood. Sa mga sinasabi, guys, do yan. Simbahan, hinahamak nyo. Lalo na si Idol. Naku, Idol. Baka mamaya, yung paningin mo ngayon, Idol, hindi pa naman ayos yan. Huwag ka wasak-wasak yung paningin mo lalo, Idol. Tinalo pa kita, Idol. Is grabe. Ba't mo ito tinalo, no? Guys, let's pause for a while, no? Eto, ipinagyayabang niya yung simbahan. Hindi mo naman yan. Hindi mo naman yung proyekto. Wala ka namang dyan, perang ginagastos. As far as I know, na kumbaga yung expenses dyan na nagbumula din sa mga sponsor, magyabang ka kung meron kang hinuhugot mula sa bulsa mo. Hindi po ba, guys, to? Magyabang ka na, uy, eto, proyekto ko to. Merong hinuhugot mula sa bulsa ko. Yung ginagawa mo dyan, no, nagva-vlog ka lang. No, sabi mo pa nga, ka lang, reporter, tagapagbigay ng impormasyon, ng update. Ngayon, ipinagyayabang mo. Hindi po ba, guys, no? Ikaw, isipin mo sa sarili mo. Ipinagyayabang mo yung sabi natin na, yung pagpapa-repair. No? Repair or sabi natin na, tinatapos nyo. Yung simbahan, guys, gawa na yan actually, guys, you know. Meron na mga area na kung bakit kailangang tapusin. So, pero ito, ipinagyayabang niya. No? Wala ka namang dyan. No? Wala ka namang kinapital aside sa kumbaga pagbablog mo. At yung makipag-usap sa tao, guys, no? Although okay na rin yan, no? Nakikipag-usap ka, coordinator ka. Ikaw yung kumbaga may hawak ng proyekto pero hindi mo pa din yan pwedeng ipagmalaki ng todo. Gawa nung wala ka namang perang inilalabas mula sa bulsa mo. Hindi po ba, guys, no? Magyabang ka kung, oy, eto, 30% ng expenses nagmula sa bulsa ko yan. Kinita natin yan mula sa ating channel, pinagpaguran. Ganon, pwede na yon. No, pero ito lang, guys, to. May pagyayabang mo ba? Anyway, play pa nga natin to. Nalo ka pa ng dayo. Mabuti pa ang dayo nakapagpagawa ng simbahan. Pero ikaw, taga rito, nakita niyo yung ginawa ng Panginoon? Sinubok lahat ang ginawa niyo? At actually, sinisingil na, no? Naniningil na yung nature mismo dahil sa ginawa nyo sa mga taong tumulong. Do you agree, guys? Hindi po ba, no? Kahit anong tibay pa ng isang gusali, kapag nature yung naningil, guys, madadali at madadali ka. No? Huwag mong sasabihin na hindi na damage yung bahay nyo. Kasi yung lindol, may certain areas at talagang malakas. No? Hindi lahat ng area ay kumbaga ganun yung yung puwersa, yung lindol, ng lindol. At ito kung totoo man na may bitak-bitak, no? Kasi until now wala namang naipapakitang pruweba. Walang ebidensya. Ni picture ayaw ilabas, no? I think ginagamit lang nila ito para, guys, takutin or saktan or may ipanlalaban dito sa Team Kalingap para sirain na din. Okay. Sinubukan lahat. Wasak. Kalikasan ang gumalaw para sa kanila. Yeah. At ipakita at sinubukan talagang ngayon, kahit na anong baliktarin nyo man ang kwento, sisirain nyo man yan, baliktarin nyo, sabihin nyo karma. Dalawang klase ang karma, mga bubo. Good karma ang nakaibiyansi. Dahil Okay. ipinakita talaga yung gawa nyo. Ayun. Let's pause for a while, guys, na Alam mo yung argumentong ito, no, patungkol sa bahay, kumbaga ipinapamukha nila na low quality, substandard, no, yung proyekto ng ating Kalingap. Pero sinasabi natin, guys, kapag nature, no, yung dumali, wala kang kalaban-laban diyan. Kahit anong tibay ng pagkakagawa ay talagang bibigay ka. No? Mararamdaman mo. At sabi pa nga natin, guys, sinisingil sila actually. No? Sinisingil sila ng kalikasan. No? Dahil sa kanilang kumbaga pag-betrayed sa Team Kalingap, trinaydor nila. No? Pinatulfo nila yung taong tumulong. Si Kuya Val pa mismo, ayan. Matibay ba talaga? Bad karma sa inyo? Bad karma in the sense na hindi kayo makalapit. Bakit? Ano bang meron? No, ba't kailangan lumapit? Ano bang meron dyan? 500 meters away.
sa bahay ni Beyonce. Kahit sino sa inyo, pero magpaalam kayo kay Kapiso. Sana bang meron, no? Ba't kailangang lumapit, no? May ginto ba dyan? No, guys, actually, kayo yung uhaw, no? Yung masasabi ko guys, ito, personal kong opinion to, no? Kayo yung uhaw, no? Sabihin natin sa Team Kalingap, sa attention. So, wag mong sasabihin na dahil sa, kumbaga, hindi ba kakalapit. Meron kang binabangin na 500 meters as a barangay, barangay order po yan, no? Lahat kayo. Kahit sino pa sa inyo, 500 meters away. Okay, 500 meters Oo. away. Bago kayo makalapit sa bahay ni Beyonce, hanggang lagpas pa doon hanggang simbahan. Ang layo nyo. Hindi lang biyak-biyak, wasak-wasak talaga. Kanino ngayon, sinong tinamaan niya ng bad karma? Uy, wala kang nga maipakita, no? Guys, ito yung mahirap dito. Ay, kapag tayo, gaya rin sinasabi nila, bitak-bitak, no? Kung totoo man, guys. Ito, sinasabi nilang, nagkabitak-bitak yung bahay nila Beyonce dahil sa lindol, no? Wala naman silang naipapakita actually, guys, no? At kung nagkataon man, kung nangyari man na nagkabitak-bitak, well, sabi pa natin, mabilis maningil, no? Yung, alam mo, yung karma, naniniwala pa ako dyan, no? Karma is real. Umaatake na, no? Sa ibang pamamaraan. Guys, sinisingil na dahil sa kumbaga katraiduran, no? Dahil sa ginawa nila sa taong tumulong pa mismo, pinatulfo nila, guys. Ang dami yung kaaway ngayon. Pinanata na kayo ng mga antay. Walang problema yon. May maraming kumo-content, that's for sure. Kumbaga, kumo-content lang din, no? Mga reactors siya, no? Content creator. Lahat actually pwedeng tawag dito. Mag-reaction, no? Guys, walang issue doon, no? Maraming nagko-content sa Team Kalingap dahil nagkaka-views, no? Maraming kumo-content sa issue dahil nagkaka-views. Kagaya ng ginagawa natin, kumo-content tayo kasi hanap natin views, no? Kasi kung hindi natin hanap yung views, ba't ka pa ba't ka pa magba-vlog? Ba't ka pa magre-reaction? Matulog na lang tayo kung hindi natin kailangan ng views, guys. Lahat ng antay, binabanatan yung bahay nyo ngayon. Tapos sabihin nyo, good karma? Saan kayo nagkakuha good karma, mga bubo? Guys, eto, pinipilit niyang Guys, ipinapamukha niya na kumbaga yung nangyayaring ito ay kumbaga yung impact ay sa Team Kalingap. Ako personal kong opinion, to guys, sinisingil na sila ng kalikasan dahil sa ginawa nila sa mga taong tumulong, guys, no? Wala kaming binababa dito, tanga. Wala kaming binababa. Ang Diyos mismo ang siyang gumagalaw. Grabe, guys. So, alam mo, no? Gabit na gabit yung salitang Diyos, guys. Pero, pagdating sa action naman, wala actually. Guys, gamit na gamit niya yung salitang Diyos. Nasa simbahan, no? Pinapa-repair nila, guys, to yan, no? Alam mo, ginagamit niya yung salitang Diyos, salitang simbahan para, kumbaga, magmukha siyang goods. Guys, magmukha siyang goods sa mga viewers, sa mga manunood. Ganun talaga kapag ikaw ay, no? Parang desperado na din. No, yan. Beyonce, wala kaming binababa kahit sinong tao. Ganun ba? Wala akong tao binababa. Ay, wala na yan, si Atty. Google. Wala na nga kakampiyan, baliw yan, nag-iisa na lang. Let's pause for a while, guys. Wala daw silang kumbaga taong ibinababa. Ay, yung ginawa nyo. Ginawa nyo kay Kuya Val. Pinatulfo nyo. No? Kuya Val, nag-effort din. Nag-effort na kumbaga pumunta, no? Sa bahay nyo. Sa bahay nila VNB para makausap. Hindi nyo tawag dito. Hindi nila sinipot, hindi nila hinarap. Instead na kumbaga lumapit sa maling tao din, no? Na kung saan ay gamit din sila sa pagkakataong ito. Ginagamit din sila para i-content yung paglapit nila sa Antay-Kalingap. Okay, replay pa nga natin to. Alam ko, nag-aambag kayo, mga tungaw, sa upload ko. Bibitinin ko kayo. Alam mo guys, mga ganyang estilo na kumbaga bibitinin. Actually,
No, I believe, guys, I believe, sa aking opinion, na wala itong gaanong danyos. Kasi kung meron man, ito pa kayang klaseng tao to na kumbaga, guys, sabik din sa, alam mo yung para kumbaga magsiwalat, no? Sabik ito. Hindi mapipigilan yung bungangan nito. Alam mo, tansya ko, guys, sa tansya ko, no? Siguro kung nagkaroon man ng bitak, ano lang, malaguhit ng tingting. Guys, to yan, no? Ganun yung biak po. Ano lang to, guys, I think exaggerated lang ito si Doklat. Pero kabisado natin yung taong ito. No, siguro kung may danyos na malalaki, ano to? Kasi ano siya, ganun siya kasabik na kumbaga gantihan yung Team Kalingap, no? Siguro ipopost niya kagad. But since na, guys, hindi niya pa maipakita, ano sa tansya nyo? Hindi nila ipinapakita yung damage. Kasi panaywakal sila. Ay, grabe, wasak na wasak. Guys, hindi po ba, no? Bibitinin ko kayo. Mm. Dahil ipapamasok ko muna yung bahay bago ko videoan. Ayun. Yan ang sinasabi natin, no? Ipapamaso. So yung ibig sabihin lang, yung damage, guys, no? Ito sa tingin ko lang po. Siguro kung nag-crack man, parang lang, guhit lang, no? Guhit lang ng sinulid, mga ganyan, no? O ting-ting, walis ting-ting, mga ganyan, ano? Crack, guys, no? Pero sinasabi natin, yung kapag ang lindol umaatake, ano yan? By area po yan. May mga portion lang talaga na medyo malakas, no? So, wag kayong wag niyo sasabihin na tawag dito, mahina yung yung pakakagawa. Kasi yung bahay nyo hindi na danyusan, no? Kasi yung yung lindol, may lang yan, may mga certain areas lang po yan. Ipapamasok ko yan. Bago videohan. Oy, masuhin mo. Kita mo, guys, so, ganun niya. Ganun siya kadesperado para tablahin yung Team Kalingap, para saktan, no? Hindi po ba, no? Mag-live sana si Biano. Sana nga mag-live. Wasak. Wasak talaga. Nag-aabang kayo eh. Wasak nga yung mga mukha nyo. Manalamin kayo. Yung mga mukha nyo, wasak na wasak. Yo, ikaw na muna manalamin. No, wasak na wasak daw, guys. Tingnan mo na muna sa sa salamin yung mukha mo. Okay? Bitak-bitak. Di ba? Wasak na wasak yung mga mukha nyo. Ipapamasok ko pa sa Lunes yan para malaki ang butas. Ayun. Ganun siya kadesperado, guys. Alam mo yung mga ganyang yung mga ganyang galawan, yung mga ganyang mindset actually. Kumbaga, he's just trying to para alam mo yung gusto niya lang sirain, no? Guys, tinatakot niya yung Team Kalingap, no yan, no? Pero ito sinasabi natin, kapag hindi niyo mailabas-labas yung picture, ibig sabihin lang yan, guys, na sinasabi niyo na bitak-bitak, kung meron mang danyos ay gasino lang yan, no? Ginagamit lang nila ito para takutin or sindakin, no? Or saktan yung Team Kalinga para at least ma-question yung sabihin natin yung mga nagiging proyekto. Guys, yung quality ng pabahay ng Team Kalingap. That is their purpose. Yan yung nakikita natin. Okay. Yung mga biyak-biyak, bibiyakin ko ng todo. Kita mo, guys, to? Yung naman yan, mga viewers po, tuwang-tuwa naman sa pinagsasasabi ng kanilang idolo, guys, to? Bibiyakin ko todo bago tapos ipakita ko, part 1, part 2. Yan, ito yung part 1. Maganda ang gibain mo. Tuluyan na din silang mawala ng bahay. Kaya, Part 2, wasak. okay. Hindi na kailangan ipakita ni Beyonce. Hindi niya kailangan yon. Ito na sinasabi natin. Ayun. So, hindi na kailangan daw ipakita. So, what do you think, guys? Yan. Sinasabi natin. Kung may damage man, no? Baka lang. Baka konting crack, guys, no yan. Ba't hindi nila maipakita? Ganon sila kasabik para saktan yung Team Kalingap. Hindi po ba? So, ibig sabihin, guys, ini-exaggerate lang nila yung usapin na bitak-bitak. Hindi po ba? Ba't di nila kayang ipakita?
Ganon sila ka sabik para sirain yung Team Kalingap, no? Para kumbaga maging doubtful yung quality ng proyekto ng Team Kalingap. Hindi nila kayang ipakita. So, ibig sabihin lang yan, guys, masyado lang silang exagerado, no? Ginagamit nila yung bahay. Hindi po ba para sirain? Pero kung tutuman guys, ay sinisingil na sila ng kalikasan mismo. Kalikasan na mismo yung sumisingil dahil sa ginawa nila sa mga taong tumutulong. Sa mga taong tumulong sa kanila para magkabahay. Hindi po ba? Dinaya ko nilito sa gabi, nalasing ako. Muntik na ako magsabi ng totoo kagabi. Muntik na ako magsabi, ay Jesus, nagkawindang-windang sana buhay nila ngayon. Sabi ng isa, nanira daw ako. Wala akong sisirain, sinira nyo, kayo nagsira dyan. Yung isang reactor, sabi ng isang reactor, Doklat, nanira. Oh, wala na masisira dyan sa inyo. Sinira nyo na mga reactor. Kayo. Hoy, let's pause for a while. Sino nga ba yung sirang-sira ngayon, guys, no? Sino nga ba yung sirang-sira ngayon? Sino nga ba yung nang traidor? Sino nga ba yung kumbaga hindi nagpahalaga ng mga bagay-bagay, yung mga mabuting bagay na ginawa sa inyo ng isang tao? Sino yung hindi nagpahalaga? Hindi po ba, guys? Sino yung nang traidor? Okay, play pa nga natin to. Nagsira dyan. Diba? Ang saya ng ba? Kayong nagsira dyan. Tapos sabihin nyo, nanira ako. Bobo. Ito guys, sasabi niya, bobo. Bobo. Actually, guys, sino ba yung sirang-sira sa ngayon? No? Team Kalingap, I think, no. Team Kalingap Reactors, no? Anyway, yung Kalingap Reactors, guys, pagdating sa Kalingap Reactors, nabanggit na po yan ni Kalingap, ni Kuya Fal na wala na pong reactors sa ngayon. Ayan. Hindi po ba nagkataon lang siyempre na kumbaga guys, no? Yung mga reactor natin ay matatalino naman mga yan. Yung mga kasama nating reactors ay matatalino naman yan, no? Kumbaga ipinagtatanggol yung Team Kalingap, kinokontent pa din sapagkat sa nakikita talaga no sa ginawa nila sa Team Kalingap, guys, ay hindi rin katanggap-tanggap. Mantakin mo. Pinatulfo mo yung taong tumulong. Mantakin mo, guys. No? Nagpasabog ka ng nagpasabog against kay Kalingap Edo na wala ka naman sa posisyon. Hindi po ba? No? Na kung saan si Kalingap Edo ang laki rin ng ambag sa naging karera nyo sa YouTube. Hindi nyo na kinonsider yon, no? Yun man lang sana inisip nyo, pag-usapan nyo. Pag-usapan nyo ng maigi. Kinausap nyo ng personal si Eds. Hinabaan nyo yung pasensya nyo. Dahil matindi rin yung kumbaga pinagsamahan nyo. Lalo pa itong si King. Umaga't hapon, thumbnail, si Eds. Bawat live, yung thumbnail, si Eds. Di ba? Sila naman ang sumira sa sarili nila. Sila man. Matakaw kasi sila sa views. Ang tatakaw nila sa views. Yan ay kumbaga nagkaka-views dahil din sa ginagawa nyo. Sa mga pasabog nyo. Sa mga salitang lumalabas sa bunganga nyo. Kaya kumbaga naitatapi kayo. Kagaya nito. Naitatapi kita, Doklat. Dahil sa ginagawa mo. Pero kung nananahimik ka, wala naman actually marire-react. Guys, kung nananahimik ka. Lahat ng mga fake news ginagawa. Para lang mapag-usapan. Eh, gusto nila mapag-usapan sila eh. Ngayon, gusto nila mapag-usapan sila. Oy, let's pause for a while. No, sino ba yung madalas na gumagawa ng fake news, no? Eto, nung nag-comment, naalala ko to guys, ha? Nung nag-comment si Nanay Hansel, na ikaw ay isa sa nag-push, tumulak, no? Tapos sasabihin mo, fake news. Sino yung mahilig, no? Na sinabi mo pa na kumbaga fake news yung naging comment ni Nanay Hansel. Na di umano isa ikaw sa nagtulak, sa nag-push, no?
sa kanilang mga nagiging desisyon. Ano ba, Doklat? No, yan, no? Gusto nila lagi sila sikat. Ah, Ngayon, nagkanda utal-utal sila kakasangga sa mga gusto nyo lagi kayong sikat. Gusto kayong pag-usapan nyo lagi yung grupo nyo. mm. Ngayon, nagkandalit-silit sila, kalikasan ng kalaban nyo. Mm. Oh. Guys, eto, actually, kalikasan nga yung sumisingil. Dahil sa ginawa nyo sa Team Kalingap, especially itong pamilyang ito, no? Sa hindi nyo pagpapalaga, no? Sa tulong na, sa mga mabubuting bagay na ginawa sa inyo ng Team Kalingap. Kalikasan na yung sumisingil. Kulang na lang lamunin ng lupa yung bahay na yan, no? Guys, hindi po ba, no? Okay. Di ba? Kalikasan ng kalaban nyo. Hmm. No. Natakot na kayo dahil ang kalikasan na gumalaw para sa inyo. Ba't matatakot? No, guys, ba't matatakot? Ay, bahay nila yan. No? Hindi po ba sila yung umalis sa Team Kalingap? Ganyan yung Team Kalingap pa yung matatakot? No? Hindi po ba, guys? Ibig mo sabihin na matatakot dahil, kumbaga, masisira yung bahay, masisira yung, kumbaga, imahe ng Team Kalingap. Hindi yan. Hindi ganon. No? Kapag ikaw ay tinamaan ng sakuna, kalikasan mismo yung may pakana, kalikasan mismo yung may gawa. Hindi ka makakaligtas dyan. No? Uulitin ko, kapag may lindol, may mga certain areas na malakas talaga. No? Kaya pasalamat ka, no? Na kumbaga, hindi malakas dyan sa side nyo. Sa area ng Ibig sabihin, kinatatayuan ng bahay nyo mismo. No? Doon lang sa kanila pinunterya. Hindi po ba, guys, to? mahina yung pundasyon nyo. Kasi takot na takot kayo sa kalikasan. Ito sila sabi natin, guys, no? Pundasyon, no? So, alam mo, sa madaling sabi, guys, kumbaga, ipinapamukha nila na, kumbaga, mahina yung quality ng pabahay, foundation, guys, no yan, no? Binibira nila itong si Supermac, guys, no yan, yung in charge sa pagpapagawa, guys, no yan. Actually, ato sabi natin, guys, karma, no? Kalikasan yung sumisingil. Guys, sinisingil na sila ng kalikasan. Oo, di ba? Wala akong utang na loob kaninuman. Ito, Wala akong utang na loob kaninuman. wala di umanong utang na loob kanino man. Tama ba itong naririnig natin, guys? No? Walang utang na loob. So, sino ba? Sino ba yung, kumbaga, sumiksik sa Team Kalingap? No? Para ikaw, kumbaga, magka-views din. No? Sino ba? Tanong natin. Team Kalingap na po yan. No? Nagsidag sa, isa kayo sa, kumbaga, dumayo doon. No? Dumayo, sumilong sa payong ng Team Kalingap. So, sino ngayon? Guys, alam mo, mga ganitong banat, guys, no? Mga ganitong banat ay kabaliktaran, guys, no? Baka sila may utang na loob sa akin. Kita nyo po. Baliktad na yung ano niya. Baliktad na yung utak niya, guys, no? Binalik ko lang. Oo. Buti alam niya, no? Binaliktad niya lang. Mga mukhang pera sila. Hindi na pera. Pera at kapangyarihan. Ganid ng tawag dyan, ganid. Anyway, guys, no, sa YouTube, actually, lahat tayo rito ay, kumbaga, pinasok yung YouTube dahil para kumita. No? Lahat tayo, kumbaga, gustong kumita. Kaya tayo nag-YouTube. Guys, yan yung purpose po, no? Itatak natin sa isipan natin. Let's admit it, guys, no? Pumasok tayo sa pag-YouTube para kumita ng pera. Dahil sa pera din, guys. Naka, huwag niyo pansinin yung same. Naka, ginawa ko, Lord. Baka gusto niyang malaman ng katotohanan. Ayun. Uy, may sinasabi siya rito katotohanan, guys, no? Hindi naman niya mabanggit-banggit. Yung bitak-bitak nga, guys, no? Hindi nila maipakita po. Ito, dinagdagan pa niya. Gusto daw malaman yung katotohanan. Baka gusto niyang malaman ng katotohanan. Maging sampal pa sa mukha niya. Ayun. Fake daw yung bitak. Ay, naku po, Ginoo. Ayan. Fake. May nag-comment dito, fake daw yung bitak, guys.
Alam mo, kung meron man, ipakita nyo. No, nang makita natin. Oo. Kasi sinisingil lang kayo ng kalikasan actually, no? Kalikasan yung sumisingil. Dahil sa, kumbaga, hindi nyo pagpahalaga sa taong tumulong sa inyo. Guys, ito yan, no? Wala kang makakalapit, ulitin ko. 500 meters away, wala makakalapit sa bahay. Bakit? Sino ba yung dyan? Sino ba yung pumipilit na lumapit dyan? Hindi na kayo actually bahagi ng Team Kalingap, no? Ba't pa kayo pupuntahan? Ba't pa kayo dadaanan? Hindi na kayo, wala na kayo actually, no? Hindi na kayo bahagi ng, kumbaga, sa Team Kalingap. Ba't pa kayo, kumbaga, pag-aaksaya ng panahon, no? Ni Beyonce, ano pa kayo, hindi kayo makaintindi. 500 meters away, wala makakalapit sa bahay ni Beyonce. Eh, bakit? Meron bang lumalapit? meron bang dyan? Pumipilit na lumapit? Puro utang na loob ang mga tungaw. Ay, utang na loob. Utang na loob kung wala kang naibigay. Pero kung mas higit pa ang kinikinita nila sa'yo, sila ang may utang na loob sa'yo. Okay, let's pause for a while, guys. Ito, usaping utang na loob, guys. Sa Team Kalingap actually, especially kina Kalingap Rab, kina Kuya Val, wala namang sinasabing ganyan, utang na loob, guys, na yun. Pero, kumbaga, ito, sila actually, kumbaga, yung ibang tao lang yung, kumbaga, palaging bukang bibig, no? Itong sinasabi nila, guys, na utang na loob. No, ayan. Ito sinasabi niya, may sinasabi rito si Doklat. Balik natin, ha? Utang na loob ang mga tungaw. Ay, utang na loob. Utang na loob kung wala kang naibigay. Pero kung mas higit pa ang kinikinita nila sa'yo, sila ang may utang na loob sa'yo. Oh, let's pause for a while. Kung mas higit pa, normal. Normal na kumbaga, mas malaki yung kikitain. Kasi vlogger yan, no? Mag-react kayo kung iblinag kayo that time ay may pangalan na kayo. Hindi yan kilala. Hindi po ba? Sino ba tong si Vianbe? Ay pinasikat ka lang din ng Team Kalingap. So normal, nakikita ng mas malaki yung vlogger. Yung producer, kahit sa pelikula, producer yung mas malaki yung kita against sa mga artista. Hindi po ba, guys? No? Normal, malaki kitain mo. Channel mo yan. Ikaw ba, may pangalan ka na? Kilala ka ba bago ka vlinag ng Team Kalingap? Ipinurward ka kay Kalingap Rab. Inilapit mo kaya itong si Vianbe, gawa ng hindi mo kayang suportahan. Wala kang capacity. Guys, balik pa nga natin. Balik natin rito. Balik natin ng konti. Okay. Beyonce, puro utang na loob ang mga tungaw. Ay, utang na loob. Ito. Utang na loob kung wala kang naibigay. Pero kung mas higit pa ang kinikinita nila sa'yo, sila ang may utang na loob sa'yo. Ayun, let's pause for a while. Malinaw na malinaw. Kung higit pa yung kinita, normal. Kasi siya yung vlogger. Guys, ideya niya yung pagba-vlog at isipin nyo, si Vianbe, hindi pa naman kilala yan. No? Wala siyang pangalan sa social media. Hindi po ba? Okay, play pa nga natin to. So, normal. Normal na kumbaga malaki talaga ang kikitain. No? Mag-react kayo kung si Vianbe kilala na din. No? Kumbaga parang collaboration yung nagaganap. May na siya, may pangalan na sa social media. Okay. Sila ang may utang na loob kay Beyonce. Kita mo yan, guys, to. Sila yung may utang na loob. So, ibig niya sabihin, Team Kalingap yung may utang na loob kay Beyonce. Higit pa ang nakinita nila kay Beyonce, sila ang may utang na loob. Bakit si Beyonce nagkaroon ng utang na loob sa kanila? Ayun. Ano na to, guys, to? Yung mga ganitong pamimiluso po na ito actually, no? Pamimiluso po ito na tawag dito. Mga sinasabi ni Doklat. Imagine, no? Team Kalingap pa yung nagkautang na loob. Guys, bakit kilala na ba yung Viancy nyo? Sikat na ba yung Viancy nyo? Nung bago pa man blinag ni Kalingap Rab? Hindi po ba, guys, no?
Team Kalinga pa, yung nagkautang na loob, Mariusep. Ang laki na ng kinita nila kay Beyonce. Dapat lang, no? Normal. Malaki talaga kikitain. Mga tungaw, mga bubo. Alam niyo ang katotohanan. Kung si Beyonce, saan yung utang na loob? Kung hindi sila kumita kay Beyonce sa loob ng napakahabang panahon, totoo yun, may utang na loob si Beyonce. Pero kung limpak-limpak naman ang kinita niya kay Beyonce, at sabihin niyo walang utang loob, ang kapal ng mga mukha niyo, Let's pause for a while, guys, no? Yan ang gusto mong sabihin ng mga tao. Doklat, no? Dahil, guys, isipin mo, pinatulfo mo yung tao tumulong sa'yo. Nasaan yung utang na loob doon? Di po ba? Yung B&B nyo dati pa, walang pangalan yan. Hindi yan kilala. No? Normal na kikita yung vlogger. Hindi po ba? Kaya kayo kumbaga sinisingil na ng kalikasan eh. Sinisingil na kayo ng kalikasan. Dahil sa mga ginagawa nyo. Hindi nyo pinahalagahan yung taong tumulong sa inyo. Kalikasan ay sumisingil. tahan na lang kayo. Para makita natin kung sino may utang na loob sa kanila. Okay. Hindi yung paulit-ulit, post ng post, para mga nagmamakawa lagi sa tao, di pwede yan. Hoy, let's pause for a while, guys, no? So, may sinasabi siya, post ng post. No, ito ba, kumbaga, no? Si Kuya Val ba yung kanyang pinaparinggan dito, guys, no? Guys, hanggat nabubuhay kayo, no? Dala-dala nyo yan. Dahil sa ginawa nyo mismo sa Team Kalingap. Hindi kayo makakaligtas dyan, no? Dahil sa kumbaga pang-traidor nyo. Hindi yan mawawala hanggang kamatayan na yan. Tayo magpo-post ng pakawa tayo. Tayo mga upload, puro paawa, ang bira. Elsa Tulyao, hindi habang buhay. Ang tulong ay pwedeng ano na lang. Bilangin mo rin yung kinita mo. Yan ay, kumbaga, guys, ito sinasabi natin yan. Hindi yan mangyayari kung ikaw ay nakipag-split ng marahan. Nakipag-split ka ng, kumbaga, peacefully. Kumbaga, smooth yung pag-alis mo sa Team Kalingap. Hindi yan mangyayari. Pero dahil sa ginawa nyo sa Team Kalingap, dahil sa pagpatulfo nyo, habang buhay nyo yan, kumbaga, dadalhin. Dahil kayo mismo marirealize nyo yung ginawa nyo sa Team Kalingap. Okay. Elsa Tulyao, kung lugi ka sa kinita mo sa mahabang panahon, yan, sabihin mo, may utang na loob may utang na loob yan si Beyonce. Bakit ba? No, ito sinasabi natin. Bakit ba? No? Kilala na ba yung Beyonce mo? No, bago pa mablinag ng Team Kalingap. Wala. Wala siyang pangalan. Hindi siya kilala. Hindi po ba? Guys, no? But anyway, that's it for today. Guys, no, naway nagustuhan nyo yung ating pagre-reaction for today's vlog. Sa mga bago pa lang sa ating munting YouTube channel, make sure na mag-subscribe. I-hit ang notification bell para ma-notify kayo guys sa mga update. Bye for now. See you guys.